What the hell? Nalalaki yung mga mata ni Apollo at napatingin pa ito sa kanyang mamahaling cellphone na ngayon ay basag na. Naku, pasensya na po sir. Hindi ko po sinasadya, hindi ko po kasi kayo napansin. Tarantang wika ng dalaga at doon ay tinaas ang kilay nitong tiningnan ng binata. Really? You didn't see me? Sa laki kong to, hindi mo ako napansin? Look at my phone, sira na. Wika pa ni Apollo at napayuko naman ang dalaga. Pasensya na po talaga sir, hindi ko po kasi sinasadya. Ganito na lang po. Kunin niyo na lang po ang number ko. Tapos huhulog-hulugan ko na lang po sa inyo ang cellphone niyong nasira. Kinakabahang wika ng dalaga at inaabot ang kapiraso ng papel sa binata. Hindi nga kita kilala. Hindi ko nga alam ang pangalan mo. So bakit ako magtitiwala sa'yo? Paano kung magpalit ka ng number o di kaya baka hindi to sa'yo at binubudol mo lang ako? Wika ni Apollo at mariin naman ang umiling ang dalaga. Ako po si Amor at sir hindi ko po gagawin ang iniisip mo. At saka may pwesto po ako dito sa palengke. Pwede mo po akong puntahan. At bukod pa doon ay kilala po ako dito kaya hindi po kita tatakasan. Wika ni Amor at pabuntong hininga naman ang binata. Kahit nasabihin mo pang kilala ka dito o may pwesto ka dito, hindi ako naniniwala. Kaya bayaran mo na lang ang cellphone na sinira mo. Wika ni Apollo at napayuko na lamang ang dalaga. Sa mga oras na yun ay naiiyak na ito dahil sa nangyari sa araw na yon. Magkano po ba yung cellphone mo, sir? Naluluhang tanong ni Amor. At nakapamulsang sumagot naman ang binata. 20,000. O actually 30,000 yen. Nang binili ko. Pero syempre dahil napakinabangan ko naman 20k na lang. And I need the money ASAP. Wika ni Apollo at doon ay nalaki naman ang mga mata ng dalaga. Magkano? 20,000? Diyos ko. Saan naman ako kukuha ng ganong kalaking pera? Gulantang na wika ni Amor. At napasign of the cross pa ito dahil sa pagkagulat sa presyo ng cellphone na kanya nasira. O ano, wala ka nun. Tapos sasabihin mo sa akin na huhulog-hulugan mo. Ano ko, Bombay, para gawin mong hulugan? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Babe, can you buy me some fries? Nag-crave kasi ako bigla Paglalambing ni Mira sa kanyang kasintahang si Apollo. Matamis naman ang umiti ang binata at saka nagtaran. Sige babe, ikukuha kita. Wait mo lang ako ha. Wika nito at agad na nag-order. Ilang sandali pa ay bumalik na ang binata bit-bit ang request ng kanyang mahal na nobya. Thank you babe. Kaso busog na ako Pero i-take out na lang natin kasi nakakahiya naman sa'yo. Wika pa ng dalaga at napanunulok na lamang nobyo nito dahil sa kanyang inasta. Sige, ayos lang. Tipid na sagot naman ni Apollo at ngumiti na lang. Matapos na ipabalot ang kanilang mga pagkain na hindi naubos, ay agad na umalis ang dalawa at umuwi. Pagdating sa kanilang tahanan ay napaupo ang dalaga at hindi man lamang ito ay nasikaso ang mga pagkain na kanilang bitbit. Hindi na lamang kumibo si Apollo at nanatili itong tahimik habang nakatitig sa kanyang mahal. Alam mo ba babe, sabi sa akin ni Tia Rosel, isinali niya ako sa isang modeling edition. And I'm so excited na narumampa. Nakangiting wika ng dalaga at napakunot naman ang noon ng binata. Ha? Akala ko ba hindi ka natutuloy? Hindi ba nag-usap na tayo patungkol dyan? Naguguluhan na tura ni Apollo at lumapit naman sa kanya ang nobya niyang si Mira. Babe, di ba alam mo naman na matagal ko ng pangarap to? Bakit parang hindi ka masaya para sa akin? Tanong ng dalaga at doon ay malalim na napabuntong hininga ang nobyo nito. Babe, magsama na tayo. Bigla nitong wika at nanlaki naman ng mga mata ng dalaga. Anong sabi mo? Gulantang na tanong ni Mira at seryosong tumingin sa kanyang nobyo.
Magsama na tayo. Pakasal na tayo at bumuo tayo ng pamilya. Mahal kita, alam mo yan babe. At lahat handa akong gawin para sa'yo. Magpakasal na tayong dalawa. Gusto ko nang lumagay sa tahimik na buhay, kapiling ka, tulad ng mga pangarap natin. Nakangiting wika ni Apollo at inilabas ang isang kulay pulang kahon. Binuksan nito ang maliit na kahon at doon ay bumungad sa dalagang isang diamond ring. Hindi naman ito makapaniwala na sa mga oras na yon ay aalokin siya ng kasal ng kanyang kasintahan. Paano ba to babe? Apollo, pasensya ka na pero hindi pa ako handa na lumagay sa tahimik na buhay. Hindi pa ako handa na magpakasal. Turo ng dalaga at nanlumo naman ang binata. Anong ibig mong sabihin? Mahal mo naman ako, di ba? Naguguluhang tanong nito sa kanyang nobya. Oo, mahal kita, Apollo, pero kasi hindi pa ako handa sa mga ganyang bagay. Hindi pa ako handa na humarap sa ganyang commitment. Madami pa akong pangarap sa buhay at gusto ko lahat ng yun tuparin ko bago ako tuluyang magpakasal. I'm really sorry babe pero hindi pa ako handa na pakasalan ka. Wika ni Mira at doon ay napayuko at napaluha na lamang ang binata. So, sinasabi mo ba sa akin na mas pinipili mo yung career mo over me? Tama ba? Hindi makapaniwala ang tanong ng binata. Wala akong choice kundi gawin ang bagay na yon, babe. You're making the situation harder for me. Kung tunay mo akong mahal, sasamahan mo ako sa journey ko. Mananatili ka sa tabi ko habang tinutupad ko ang mga pangarap ko. Umiiyak na wika ng dalaga. I'll stay by your side always, Mira. Pero habang tumatagal, nararamdaman ko na wala ka ng oras sa akin. I've always been there by your side pero para bang hangin lang ako sa'yo. Hindi ka pa nga sikat pero hirap na ako makakuha ng atensyon mo. I always choose to stay with you pero ang layo-layo mo. Oo, kasama kita. Oo, katabi kita pero bakit para bang napakalayo mo? Parang milya-milyang distansya nating dalawa sa isa't isa. Alam mo kung bakit? Kasi hindi mo ako nakikita kagaya ng dati. Because you choose to be happy with your achievements. You became selfish at hindi mo nakita na may isang tao na naghihintay sa atensyon mo. Mahabang wika ni Apollo at damang-dama sa mga salitang binitawan nitong hinanakit sa kanyang puso. Naluha naman ang dalaga ngunit sa mga oras na yon, desidido ito na tuparin ang kanyang inaasam na spotlight sa kanyang buhay. I'm really sorry for what you feel pero siguro nga selfish ako sa part na yon at humihingi ako ng pasensya. Babe, mahal na mahal kita pero hindi ko kayang bitawan ang career na meron ako. Alam mo naman na matagal ko nang hinintay ang spotlight ko at ngayon na unti-unti na yun natutupad. Hindi ko na kayang bitawan to. Siguro nga hindi tayo itinadhana para sa isa't isa. But I wish someday I would wake up at sana pwede na ulit. Sana isang araw bumalik ang dati. Wika ni Mira at naiyak na ito sa mga oras na yon. Mira, madali lang naman na maibalik ang dati basta hayaan mo lang ako na mahalin ka at bitawan mo mga pangarap na meron ka. Wika ni Apollo ngunit mariing umiling ang dalaga. Pasensya ka na pero hindi ko kaya. Wika ni Mira at doon ay wala nang nagawa pang binata kundi umalis na lamang sa lugar na yon. Sobra-sobrang nasaktan si Apollo dahil mas pinili ng kanyang kasintahan ng career na meron nito kaysa sa kanya na boyfriend niya. Naiyak na lamang ang binata at uminom ng alak upang kahit papaano ay maibsan ang sakit na kanyang nararamdaman. Samantala sa kabilang banda naman ay naging madali ang lahat para sa dalaga. Lalo na't mahal na mahal nito ang kanyang boyfriend. Tama nang kaiiyak mo, move on ka na Mira. Hayaan mo na yung si Apollo. Madami pang ibang lalaki ang mas magmamahal sa'yo at malayo pang yung mararating. Tandaan mo, hindi ikaw ang nawalan kundi siya. Mabuti na lang at ginamit mo yung utak mo.
Wika ng tiyahin ng dalaga at pinahid na lang ang luha ni Mira. I chose and loved him. Pero hindi siya nanatili sa tabi ko dahil lang hindi ko kayang bitawan ang pangarap ko. Dagdag pa ng babae at niyakap na lamang ito ng kanyang tiya. Sa paglipas ng panahon, wala nang naging balita pa sa isa't isang dalawa. Pinilit ng binata na kalimutan ang kanyang kasintahan kung kaya't umuwi ito sa kanilang probinsya. At doon ay may isang simpleng dalaga itong namataan sa isang maliit na palengke sa bayan. Tila ba napukaw ng dalaga ang atensyon ng binata dahil sa angkin nitong kagandahan, nakaakit-akit at higit doon ay simple lamang ito. O ate, ilang kilo sa'yo? Nako, fresh itong mga paninda ko mula pa ito sa bukid, bagong pitas. Nakangiting wika ng dalaga sa babaeng bumibili sa kanya. Tila ba nakakahawa at nakakaakit ang mga ngiti nito kung kaya't simula noong araw na yon ay palagi nang nagpupunta sa bayan si Apollo upang masilayan ng dalaga. Tumagal yun ng ilang linggo hanggang sa naisipan ng binata ang isang plano. Habang naglalakad patungo sa kanyang pwesto, ay sinadya itong banggain ng lalaki at doon ay nahulog ang mamahalin nitong cellphone. What the hell? Nanlalaking mata ni Apollo. At napatingin ito sa kanyang mamahaling cellphone na ngayon ay basag na. Nako, pasensya na po sir. Hindi ko po sinasadya, hindi ko po kasi napansin. Tarantang wika ng dalaga. At doon ay taas kilay itong tiningnan ng binata. Really? You didn't see me? Sa laki kong to, hindi mo ako napansin? Look at my phone, sira na. Wika ni Apollo at napayuko naman ang dalaga. Pasensya na po sir. Hindi ko naman po kasi sinasadya. Ganito na lang po. Eto po, kunin mo po ang numero ko. Huhulog-hulugan ko na lang po sa inyo ang cellphone mong nasira. Kinakabahang wika ng dalaga at iniabot ang kapiraso ng papel sa binata. Na hindi nga kita kilala. Na hindi ko nga alam ang pangalan mo. At bakit naman ako magtitiwala sa'yo? Paano kung magpalit ka ng number? O di kaya baka hindi to sa'yo at binubudol mo lang ako. Wika naman ni Apollo at mariin naman na umiling ang dalaga. Ako po si Amor. At sir, hindi ko po gagawin ang iniisip mo. At saka may pwesto po ako dito sa palengke. Pwede mo po akong puntahan. At bukod po doon ay kilala po ako dito kaya hindi po kita matatakasan. Wika ni Amor at napabuntong hininga naman ng binata. Kahit sabihin mong kilala ka dito o may pwesto ka, hindi ako naniniwala. Bayaran mo na lang ang cellphone ko na sinira mo. Wika ni Apollo at nayuko na lamang ang dalaga. Sa mga oras na yun ay naiiyak na ito dahil sa nangyari sa araw na yun. Magkano po ba ang cellphone niyo, sir? Naluluhang tanong ni Amor at nakapamulsang sumagot naman ng binata. 20,000. Actually 30,000 ko na nabili. Pero dahil napakinabangan ko naman 20K na lang. And I needed ASAP. Wika ni Apollo. At doon ay nalaki naman ang mga mata ng dalaga. Magkano? 20,000? Diyos ko, saan naman ako kukuha ng ganong kalaking pera? Gulantang na wika ni Amor at napasign of the cross pa ito dahil sa pagkagulat sa presyo ng cellphone na kanyang nasira. O ano, wala ka nun. Tapos sasabihin mo sa akin na huhulog-hulugan mo. Ano ako, Bombay para gawin mong hulugan? Seryosong tara ni Apollo at napakamot naman sa kanyang ulo ang dalaga. Oo sir, aminado ako na wala akong pambayad. Hindi ko afford na ibigay ang ganong kalaking halaga ng ganon-ganon. Abay kahit siguro magtrabaho ako at magtinda ng magdamag hindi ko makukuha ang ganong kalaking pera. Baka naman po may ibang paraan para mabayaran ko yon. Handa po akong gawin, please. Paliwanag ni Amor sa binatang kanyang nasangge. Sure ka ba na lahat handa mong gawin? Taas kilay pang tanong ni Apollo. Oo, para matapos na to. Ano bang pwede kong gawin? Kunot na ang tanong ng dalaga. Pakasalan mo ako. Asap. Seryosong wika ng binata. At doon ay nanlaki ang mga mata ng dalaga. Ano? Gulantang na tanong ni Amor at napayuko na lamang ito. Bakit? Ayaw mo? Okay, sige, bayaran mo na lang ang cellphone ko. Wika naman ni Apollo.
at napakamot naman ng dalaga sa kanyang ulo. Pasensya ka na sir pero wala akong ganong kalaking halaga ng pera. Ayoko din na magpakasal. Wika ni Amor at napahawak naman sa kanyang baba ang binata. Bakit? May boyfriend ka na ba? O may asawa? May pamilya ka na? Hindi halata ah. Anyway, kung wala kang pambayad at hindi ka sasang-ayon sa nais kong kasunduan, di sa presinto na lang tayo mag-usap. Ikaw nang bahalang kumausap sa lawyer ko. Wika nito at aalis na sana nang hawakan nito sa kamay ng dalaga. Please, maawa ka naman sa akin oh. Wala akong pambayad. Pero hindi kita tatakbuhan. Ayoko lang din na magpakasal dahil sagrado ito at kailangan maikasal ka sa isang tao na mamahalin niya habang buhay. Mangiyak-ngiyak pa na wika ni Amor at lumuhod pa ito sa paanan ng binata. Pasensya na pero hindi mo ako madadaan sa ganyan. Kung lahat ng kasalanan ay nadadaan sa paghingi ng tawad o sorry, di sana walang nakakulong ngayon. At saka pwede ba? 2023 na ganyan ka pa din mag-isip? Hindi ka mapapalamon o mabubusog ng pagmamahal na sinasabi mo. Think critically at huwag puro pagmamahal ang nasa isip mo. Wika ni Apollo at tumayo naman ang dalaga. Para bang natauhan ito sa sinambit ng binata sa kanya at hindi ito makapaniwala na may mga ganoong klase ng tao. Okay, sige, papayag na ako. Pero sana lang wala makakaalam na kahit na sino. Wika ni Amor at napabuntong hininga na lamang. Hay nako, ang dami mong pakiusap, papayag ka din pala. Payag naman ako sa kondisyon mo. Pero gusto ko, sasama ka sa akin sa Maynila. Wika pa ni Apollo at doon ay nalaki naman ang mga mata ng dalaga. Pero hindi pa ako nakapagpaalam sa mga magulang ko. At hindi ko din alam kung anong sasabihin ko. Wika naman ni Amor at ngumisi naman ang binata. Sasamahan kita ngayon din sa mga magulang mo. At ako nang bahalang magpaalam sa iyong mga magulang. Wika ni Apollo. Ha? Ano naman ang sasabihin mo? Nag-aalalang tanong ni Amor sa binata. Basta, ako nang bahala. Ang mahalaga ay samahan mo ako sa inyo nang matapos na tong pag-uusap natin ito. Wika ni Apollo tumango lamang ang dalaga bilang tugon. Kahit na tila nag-aalinlangan si Amor sa plano ng binata, ay isinama pa din niya ito sa kanilang tahanan. Pagdating sa kanilang mismong bahay ay agad na sinalubong si Amor ng kanyang bunsong kapatid. Ate! Inay! Itay! Andyan na si ate! Wika ni Andrea sabay tawag sa kanilang mga magulang. Kaagad naman na lumabas ang mga ito at nagmano ang dalaga. Teka, sino tong kasama mo? Bakit siya nandito? Huwag mong sabihin na boyfriend mo to, Amor. Wika ni Sally ang ina ng babae. Magandang araw po. Ako po si Apollo, taga Maynila. Kaibigan ko po itong si Amor at ipapaalam ko po sana siya sa inyo. Panimula ng binata at napakunot naman ang noon ng mga magulang ng dalaga. Ipapaalam? Saan naman? Tas kilay na tanong ng ama ni Amor at napakalaki pa naman ang boses nito. Sa Maynila po. Maganda po ang offer ko sa kanya. Magiging hardinera lang po siya doon at sasahuran ko po siya lingguhan. Malaki po ang offer na bayad sa kanya doon. At saka hindi rin po siya mahihirapan doon. Wika ni Apollo at napakunot naman ang noon ng mga magulang ng dalaga. Maynila? Aba, ang layo-layo nun. At saka hindi alam ng anak ko doon, baka mapahamak pa siya. At saka ikaw, Amor, kailan ka pa nagkaroon ng kaibigan na lalaki? Aba, wala ka namang nababanggit sa amin. Isa pa parang ngayon lang kita nakita dito, iho. Wika naman ni Sally at napabuntong hininga na lamang ang binata. Isa po ako sa mga suki ng inyong anak at halos araw-araw ko po siyang nakikita. Alam ko kung gaanong kahirap ang ginagawa niyang pakikipagsapalaran sa palengke. Mapaubos lamang ang kanyang mga paninda. At napakahirap po ng trabahong kanyang ginagawa. Kaya bilang kaibigan naaawa ako sa kalagayan ng inyong anak. Kaya naisipan ko po na tulungan siya. Wika naman ni Apollo. At tila ba namangha naman ng mga magulang ng dalaga
sa galing nitong magpaliwanag. Pero napakalayo pa din ng Maynila. Hindi kami kampante na hindi namin kasama ang aming anak. Kaya salamat na lamang sa iyong kabutihan, pero hindi kami papayag na mawalay sa amin si Amor. Wika ng ama ni Amor at muling nagsalita ang binata. Sa Maynila maraming oportunidad. Mas malaki ang tsansa na makaipon ng pera ang inyong anak. Isa pa, di ba't kailangan nyo ng malaking halaga dahil mareremata na tong bahay ninyo? Handa pa naman ako magbigay ng 5,000 at babayaran na lamang sa akin ang kaibigan ko kung sakaling pumayag kayo. Pero dahil sabi nyo ayaw nyong mawalay ang inyong anak, wala na po ako magagawa doon dahil desisyon nyo iyon. Maraming salamat po sa oras, aalis na po ako. Wika ni Apollo at pabalik na sana ito sa kanyang kotse nang bigla itong pigilan ng ama ng dalaga. Sandali! Sigaw nito at napahinto naman ang binata. Napagbulay-bulayan niyo na po ba ang aking alok? Tanong nito at napabuntong hininga na lamang ang mga ito. Si Amor ang iyong tanungin kung papayag ba siya o hindi. Kung ano ang gusto niya ay susuporta lang kami bilang mga kapamilya niya. Wika ng Ginoo at tumingin naman si Apollo sa dalaga. Sige, sasama ako. Para naman ito sa ikabubuti ng pamilya. Wika ni Amor at doon ay pumasok ng mga ito kasama ng binata. Kaagad na nag-impake ang dalaga at naiiyak ito sa puntong yon. Nakita naman ito ng kanyang ina kung kaya't kaagad nitong nilapitan ng ginang at kinausap. Anak, kailangan ba talaga na magtungo ka sa Maynila? Makakaraos naman tayo basta't magkasama tayo at magtutulungan. Wika ni Sally sa kanyang panganay na anak. Sayang din kasi yung offer, inay. At saka tama po si Sir Apollo. Malapit ang marimata tong bahay natin. Kung maibigay natin ang kulang na 3,000 sa kumpadre ni Itay, ay may matitira pang 2,000 at maaari na yung pambili ng gamot ni Itay. Paliwanag ni Amor sa kanyang ina at doon ay nagyakapan ng mga ito. Ilang sandali pa ay pumasok sa silid ang dalaga at ang bunso niyang kapatid na si Andrea. Ate, sabi ni Kuya Apollo huwag ka na daw magdala ng maraming damit. Sakto lang daw ang impake mo at mga importanteng bagay lang daw dahil bibili na lang daw po kayo sa Maynila. Wika ng bata sa kanya nakakatandang kapatid. Sige, pakisabi patapos na ako. Wika ni Amor at hinalikan nito ang noon ng kanyang kapatid. Ate, ingat ka doon ha. Sinabihan ko na din si Kuya Apollo na ingatan ka niya at bantayan doon. May pagka-clumsy ka pa naman, ate. Nakangiting wika ni Andrea at natawa naman ang nakatatandang kapatid nito na si Amor. Ikaw talagang bata ka. Mahilig kang makisali sa mga usapan ng nakakatanda sa'yo. Pero salamat sa concern mo ha, kapatid. Kapag nakaalis na ako, bantayan mo sila inay at itay. Huwag kang pasaway sa kanila ha. At palagi mong ipapaalala kay itay ang kanyang gamot. Nang sa ganon na hindi na lumalapang hepan niya. Wika at bili ng dalaga sa kanya nakababatang kapatid. Oo naman ate, babantayan ko sila inay at itay. Nga pala sabi ni Kuya Apollo, buwan-buwan daw kayo uuwi dito sa probinsya para daw makasama ka pa din namin kahit papaano. Pero sabi niya, hindi daw yun pangako dahil susubukan niya lang daw. Wika ng bata at nakangiti pa ito. Napakunot naman ang noon ng ate nito dahil sa kakaibang ngiti ng kanyang kapatid. Ano yung iningiti-ngiti mo, Andrea? Taas kilay at nakapamewang na tanong ni Amor sa kanyang kapatid. Kasi ate, single pala yung si Kuya Apollo. Tapos ang gwapo pa. Bukod pa doon ay mukhang mabait pa. Nakangiting wika naman ng bata at napailing naman ng dalaga. Gwapo? Mabait? San banda? Hindi ako aware na ganyan ang basehan mo sa isang lalaki, bunso. Dapat kapag pipili ka ng isang tao, kikilalanin mo muna. Baka kasi yung inaakala mong mabait ay kabaliktaran pala. Huwag ka munang manghusga hanggat hindi mo nakakasama ng matagal ang isang tao. Wika naman ni Amor sa kanyang kapatid. At hindi din lahat ng iniisip mo na masama dahil lang sa aura nito ay ganun ang ugali. No judgment. Ibabalik ko lang mga sinabi mo ate.
Wika naman ni Andrea at nagsalubong naman ang mga kilay ng ate nito. Anong sinabi mo? Nagtatakang tanong ng dalaga. Nabanggit kasi sa akin ni Aling Sonia na may nakaaway ka daw sa palengke na isang gwapong binata. Si Kuya Apollo ba yun? Kaya ba sinasabi mo na wag muna basta-basta magtiwala? Ikaw ate iba din. Mapang-asar na turan ng kapatid nito at napakamot naman sa kanyang ulo ang dalaga. Grabe si Aling Sonia, napakamarites talaga. Dapat Aling Marites na lang pangalan nun hindi Aling Sonia. Para namang bagay sa kanya. Asar na turan naman ni Amor at natawa naman ang nakababatang kapatid nito. Nako, ang ate ko ay nagagalit. Sige na ate, hinihintay ka na nung fake friend mo. Nakangiting wika ni Andrea at nauna na ito sa kanyang ate. Napailing na lamang ang dalaga dahil sa kanyang nalaman at pagkatapos na ayusin ang kanyang mga damit, ay nagtungo na ito sa salas ng kanilang bahay at doon ay nakita nito ang kanyang mga magulang na naghihintay sa kanya, maging ang binatang si Apollo. Anak, aalis na daw kayo. Kailangan ba talaga nasa Maynila ka magtrabaho? Kaya naman natin kapag nagtutulungan tayo. Wika ni Sally at sinubukan pa nito ang kanyang anak na pigilan. Lingid sa kaalaman ng mga magulang ni Amor na wala talaga itong plano na magtungo sa Maynila. Ngunit dahil sa nasira na ng dalaga ang napakamahal na cellphone ng binata, ay wala itong choice kundi ang magsinungaling. Inay, wala naman po akong gagawin doon ay kakapahama ko. Huwag ka pong mag-alala dahil magtatrabaho po ako doon ng maayos para sa ating kinabukasan bilang pamilya. At saka malapit din po na mag-high school itong si Andrea. Mas lalaki ang gastusin niya sa eskwelahan kaya kailangan na po talaga na magdoble kayod po ako. Kaya ayoko naman po na pati kayo ay mag-isip sa mga bayarin. Tama na po na humiram kayo nung maliit pa ako. Ngayon, ako naman po ang gagawa ng paraan para sa ating pamilya. Malambing na tura ni Amor sa kanyang mga magulang at niyakap ang mga ito ng mahigpit. Sige anak, mag-iingat ka doon ha. Ikaw, iho Apollo. Bantayan mo itong anak ko ha. Huwag mo siyang pababayaan. Wika naman ni Sally sa binata. Hindi po ako mangangako pero gagawin ko po ang lahat para sa kanya. Wika ni Apollo at doon ay lumabas na ang mga ito. Pagsakay sa kotse ay tanging pagkaway na lamang ang nagawa ng dalaga at pigilan ang kanyang luha na nagbabadyang rumagasa. Paandarin mo ng sasakyan mo bago pa magbagong isip ko. Wika ng dalaga at doon ay umalis na nga ang mga ito. Tahimik lamang ang dalawa habang nasa biyahe at ni isa sa kanila ay walang nagsasalita. Hanggang si Apollo na mismo ang bumasag sa katahimikan na bumabalot sa loob ng kotse. Ikaw lang bang inaasahan ng pamilya mo? Tanong ng binata. Tinignan naman ito ng dalaga at malalim na napubuntong hininga. Ano pa nga ba? Bilang panganay na anak at nakatatandang kapatid, responsibilidad ko na tulungan ang mga magulang ko. Lalo na't may sakit si Itay. Hindi niya na kaya pang mga gawain na ginagawa niya noon. At bilang anak na nasa tamang edad ay gagawin ko ang lahat para sa kanila. Lalo na't hindi naman kami pinabayaan noon ng aking mga magulang. Kulang pa lahat ng ginagawa ko kumpara sa sakripisyo nila para lamang sa amin. Mahabang paliwanag ng dalaga. Ganun ba? Bakit nagtsatsaga ka sa mababang sahod? I mean, maliit na kita kung pwede naman na maghanap ka ng trabaho na may malaking pasahod. Tanong naman ni Apollo kay Amor at napabuntong hininga naman ito. Bakit may kukuha pa ba sa kagaya ko na undergraduate? Sa panahon ngayon, diploma ng basehan. Kahit pa na magaling ka sa larangan na yon. May kakayahan ka nga, hahanapin pa din nilang diploma. At ang mga magagandang oportunidad sa panahon natin ngayon, para na lang yata sa may mga kaya. Kumbaga, may mga pera pero para sa aming mga kapuspalad at salat sa pera, naku, malabong mangyari. Pera na lang kung magsusumikap at ikaw mismo ang gagawa ng iyong tadhana. Paliwanag ni Amor na siyang tinanguan lamang ng binata. Sa bagay, hindi naman kasi tayo pareho ng estado sa buhay.
Pero naiintindihan kita. Hayaan na nga lang natin. Wika pa ni Apollo at nagmaneho na lamang ito. May tanong ako. Maikling tura ng dalaga at napakunot naman ang noon ng binata. Ano yon? Itanong mo na lahat ng itatanong mo dahil mamaya kapag uwi na natin sa bahay ko, magpapahinga na ako at bukas muna ulit ako makakausap. Wika naman ni Apollo at napatingin naman sa labas ang bintana ng kotse si Amor. Bakit mo ako inaayaw magpakasal? Diretsang tanong ng babae. Ngumisi naman ang binata at saka nito sinagot ang katanungan ng dalaga. Alam mo naman siguro ang sagot dyan. Maikling tugon nito. Itatanong ko ba kung alam kong sagot? Taas kilay na wika ng dalaga at napailing-iling naman si Apollo. At saka nito inihinto ang kotse sa gilid ng kalsada at kagatlabi itong tumingin kay Amor. Alam mo na ang sagot. Di ba nasira mo ang cellphone ko? Bakit ngayon tinatanong mo pang bagay na yan? Kunot ang paliwanag ni Apollo. Yun na nga. Sa dami ng pwede mong gawing kondisyon, bakit pagpapakasal pang napili mo? At saka, bakit nagbigay ka pa sa pamilya ko ng pera? At saka paano mo nalaman ng mga impormasyon na yon? Stalker ka ba? Sunod-sunod na tanong ni Amor sa binata. Naningkit naman ang mga mata ni Apollo sa mga tanong na binitawan ng dalaga. Matalino ka ha? Anyway, gusto ko na maikasal ka sa akin para hindi ka makawala. At isa pa, gusto ko na, basta malalaman mo na lang bukas. Ano, may iba ka pa bang tanong? Kunot noong detanya ng binata. Wala naman akong tanong dahil hindi mo naman ako sinasagot ng maayos. Siguro wala kang magawa kaya ganito ang trip mo. O baka naman broken hearted ka. Tapos gusto mong mag-move on kaya gagamitin mo ako. Dire-diretsong wika ng dalaga at humagalpak naman ng tawa si Apollo. Bingo! Wika nito na siyang ikinagulo naman ang utak ni Amor. Pinagsasasabi mo. At saka tawang-tawa lang? Happy ka? May nakakatawa ba sa mga sinabi ko? Taas kilay na tanong ng babae at seryoso itong tumitig sa mga mata ng binata. Alam mo, napaka-straightforward mong babae. Yan ang gusto ko. Anyway, para sa katanungan mo kanina, ikaw na rin mismo ang sumagot. Wika nito at mas nakapagpagulo pa sa isipan ng dalaga. Ano? Ang gulo mo? Wika ni Amor at napabuntong hininga naman ng binata. Bored ako. Galing ako sa breakup. At gusto ko na mag-move on. Gets mo? Sunod-sunod naman ang sagot ni Apollo. So, tama pala ako. Nagagamitin mo lang ako. Matamlay na tura ng dalaga. Hindi lang naman ako makikinabang dito ha, parehas tayo. I will pay you as my hired wife. At habang tayo ay makakakuha ka ng pera galing sa akin. Pero may isa akong rule. Litanya ng binata. Ano? Kunot ang tanong naman ni Amor. Bawal ma-in love. Kapag nahulog ka, huwag kang aasa na may sasalo sa'yo. At ganun din ako. Siguro sapat na ang lahat ng yon para malinawan ka. Wika ni Apollo at natawa naman ng babae. Asa ka pa na mahuhulog ako sa'yo? Hindi naman ang kagaya mong tipo ko, no? Wika ng dalaga at ngumisi naman sa kanyang binata. Huwag kang magsalita ng tapos dyan. Dahil hindi mo hawak ang mga mangyayari. Baka kainin mo yung mga sinabi mo. Wika naman ni Apollo at kumindat pa kay Amor. Matapos ang pangyayaring yon ay nakauwi din ng ligtas ang mga ito. Kinabukasan ay nagpirmahan ng dalawa at ikinasal ang dalawa ng palihim. Ni isa sa mga kamag-anak ni Apollo ay walang nakakaalam na ikinasal na ito, gayon din kay Amor. Nagsama ang dalawa na para bang mag-asawa. At kagaya nga ng ipinangako ng lalaki sa mga magulang ng babaeng nakilala lamang niya sa palengke, ay inalagaan niya ito at itinuring na kanyang tunay na kabiyak. Ang aga mo naman natang magising. At saka ano yung pinadala mo kay Andrea?
Narinig ko yung usapan niyo ng delivery man. Litanya ni Amor sa kanyang asawa. Maupo ka na lang dyan at kumain. Nga pala, ubusin mo yung gatas na tinampla ko sa'yo nang may sigla ka naman. Kung iniisip mo kung anong ipinadala ko sa kapatid mo, well, isa yung cellphone. Dahil magiging abala ako sa kumpanya, hindi na muna tayo makakadalaw sa kanila sa probinsya. Kaya sa pamamagitan na lang ng video call kayo makakapag-usap. Paliwanag ng lalaki at pinagsandok pa ng makakain ang kanyang asawa. Ganun ba? Sana yung mga mumurahin na cellphone na lang binili mo para sa kanila. Hindi yung tulad ng akin. Grabe ang mahal. Baka naman masanay ang kapatid ko at saka hindi ko na alam kung paano ko babayaran. Tura ni Amor sa lalaki. Sa pananatili mo sa tabi ko, pagiging sandigan ko, ay bayad ka na. Kung tutuusin nga may utang pa ako sa'yo. At kagaya nga ng napagkasunduan natin, hanggat kasal ka sa akin, lahat ng meron ako ay sa'yo din. Kuha mo? Paliwanag ni Apollo at napatangu-tangu na lamang ang dalaga. Naging maayos ang pakikitungo ng lalaki sa kanyang may bahay na si Amor. At habang tumatagal ang pananatili nito sa bahay ni Apollo, ay unti-unting nakita nito ang ugali ng binata. Ate, ikaw lang mag-isa dyan sa bahay niyo? Tanong ni Andrea sa kanyang ate. Magkausap ang magkapatid sa cellphone sa pamamagitan ng video call. At doon ay masaya nagbahagi si Amor patungkol sa pagiging mabuti sa kanya ng kanyang asawang si Apollo. Hindi naman ako mag-isa dito. May mga kasama akong katulong at gwardya. Sa totoo lang, hindi ako sanay na wala dito si Apollo. Walang naninermon sa akin. At saka wala akong kaasaran. Napaka-boring nga dito at wala akong magawa kundi kumain, maglinis, magdilig ng halaman at manood. Pagkukwento ni Amor sa kanyang bunsong kapatid. Sabi ko sa'yo ate, mabait si Kuya Apollo. Sadyang hindi lang magandang first impression mo sa kanya. Kamusta ka naman dyan ate? Tura ni Andrea at kakaibang ngiti ang sumilay sa labi ng babae. Ayos na ayos naman ako. Alam mo, nung hindi pa umaalis si Apollo, palagi siyang nagluluto ng agahan namin. Kahit pa na may mga katulong dito sa bahay. Tapos tinitimplahan niya ako ng gatas tuwing gabi't umaga. Para bang prinsesa ako kung ituring niya. Nakangiting wika nito at tila ba kinikilig-kilig pa. Uy, si ate kinikilig. Siguro crush mo si Kuya Apollo, no? Teka ate, anong sabi mo? Pinagtitimpla ka niya at pinagluluto? Di ba sabi niyo magkaibang bahay kayo at doon ka nakatira sa amo mo? Ang gulo ah. Paiba-ibang kwento mo sa akin ate. Mong sabihin na may namamagitan na sa inyong dalawa. Bika ng kapatid nito. At doon lamang napagtanto ni Amor na nasobrahan na pala siya sa pagkukwento. Nako, nakalimutan kong banggitin. Hindi na ako nagtatrabaho doon sa dati kong amo. Si Apollo na ang boss ko. O sige, magdidilig pa ako ng halaman. Ingat kayo. Palusot nito at napakamot na lamang sa kanyang ulo. Ganun ba ate? O sige, ikaw din po mag-ingat. Bye-bye. Wika naman ng dalagita at pinatay na ang tawag. Tik na ako dun ah. Pero paano ko kaya sasabihin kay Apollo yung ginawa ko? Nakakahiya. Mamaya isipin na nahulog na ako sa kanya. Putek. Kaasar, bakit pa kasi wala kang prenong bibig ka? Tura ni Amor sa kanyang sarili at napasabunot na lamang sa kanyang buhok, sabay higa sa malambot na kama. Napahilamos na lamang ito sa kanyang mukha at napapikit na lamang. Mabilis na lumipas sa mga araw at natapos din ang isang linggo. Madam Amor, ngayon daw po darating si Sir Apollo, magbihis ka daw po ng maayos dahil gusto niya na mag-dinner daw kayo pagdating niya. Wika ng katulong at tumungo lamang bilang tugon ng babae. Matapos parinig ang bili ng asawa ay agad na nagtungo sa kanilang silid si Amor at namili ng damit na kanyang susuotin. Hala, paano pala yun? Paano ko sasabihin sa kanya yung sinabi ko kay Andrea? Kaasar naman. Anong palusot na naman kayang sasabihin ko?
Natatarantang-tora ni Amor sa kanyang sarili at napayuko na lamang. Iniisip nito kung paano niya sasabihin ang bagay na binanggit niya sa kanyang nakababatang kapatid bilang palusot. Pakiramdam ng babae ay tila ba ginigisa siya sa sarili niyang mantika. Ilang beses na napabuntong hininga si Amor hanggang sa bigla na lamang bumukas ang pinto ng kanyang silid. "Wala bang pa-welcome back dyan galing sa asawa ko?" Nakangiting bungad ni Apollo at doon ay bigla na lamang lumapit sa kanya ang lalaki sabay yakap ng mahigpit. "Ang bilis mo naman." Nauutal na wika ni Amor at sobrang bilis ang tibok ng puso niya na para bang may 10 kabayo na nagtatakbuhan doon. "Bakit hindi mo ba ako na-miss? Parang ayaw mo pa ata akong umuwi dyan sa tanong mo." Wika naman ni Apollo at napayuko pa ito. "Hindi naman sa ganon. Hindi pa kasi ako nakapili ng damit at nakapagbihis. Nga pala, welcome back. Masaya ako na nakauwi ka ng ligtas." Nakangiting wika ni Amor at sumingkit naman ang mga mata ng asawa nito. "Oh, bakit hindi ka makatingin sa mga mata ko? Don't tell me may kasalanan ka sa akin." Biglang wika ng lalaki at tinitigan pa nito ang kanyang kabiyak sa mata. "Paano mo nalaman?" Mula sa sariling tanong ni Amor. Natawa naman ang asawa nito at saka nagturan. Di ibig sabihin tama pala ako. "So, anong kasalanan mo? Sige na, sabihin mo na." Wika ni Apollo. Ano kasi? Paulit-ulit na tura ni Amor at napakunot naman ng noo ng asawa nito. "Ano nga?" Pag-uulit ng lalaki. At doon ay wala ng choice si Amor kundi sabihin ang totoo. "Nasabi ko kay Andrea na ikaw na ang amo ko. Inikwento ko kasi sa kanya na nandito ako sa bahay mo eh. Nagtaka siya kaya ayun. Bilang palusot, yun ang sinabi ko." Nakayukong wika ng babae sa kanyang asawa. Napangiti naman ang lalaki at saka nito inangat ang ulo ni Amor at doon ay siniil ng isang matamis na halik na ikinagulat ng kanyang kabiyak. "Sorry, namiss lang talaga kita. Tara, kain na tayo. Huwag na tayong lumabas, ipagluluto na lang kita." Wika naman ni Apollo at tinawakan nito ang kamay ng kanyang asawa. Sobrang bilis ang kabog ng puso ni Amor dahil sa paghalik sa kanya ng lalaki. Ngunit para sa kanyang kabiyak ay tila ba wala lamang nangyari. Na makarating sa sala ay agad na pinagluto ni Apollo si Amor ng beef steak at fried chicken. Gumawa din ito ng Java rice at inihain sa hapag. "Wow, kailan ka pa natutong magluto ng Java rice?" Tanong ni Amor sa kanyang asawa. "Secret. Sige na, kumain na tayo. Nga pala, wifey. Pwede ba na tumabi ako sa'yo mamaya sa pagtulog?" Litanya ni Apollo at nanlaki naman ng mga mata ng babae. "Ha? Anong sinasabi mo?" Kunot ang tanong naman ni Amor. Mag-asawa naman tayo kaya pwede tayo magtabi sa isang kama. At saka namiss na kita ng sobra. Sa susunod kasi na buwan ay may out of town meeting na naman ako. Gusto ko na sulitin ang araw na magkasama tayo. Pwede ba?" Wika ng asawa nito at tumango naman si Amor bilang tugon. Matapos kumain ay gaya nga ng napag-usapan ay magkasama na sa iisang silid ang dalawa at ngayon ay nanonood ng mga ito ng nakakatakot. "Kaya ano yun? Nakakatakot!" Impit na tili ni Amor at napayakap pa ito sa kanyang asawa. Bigla naman namatay ang television ng pagmulat ng mata ng babae. "Huwag na tayong manood. Natatakot ka lang. Baka mamaya hindi ka pa makatulog." Wika ni Apollo. At doon ay napansin naman ng babae na nakayakap pala siya sa kanyang asawa. "Nako, sorry ah. Magugulatin lang talaga ako. Hindi ko naman sinasadya. At saka hindi ako takot, sadyang nagulat lang ako." Paliwanag ni Amor at niyakap lamang ito ni Apollo. "Matulog na tayo. Ayoko din naman na manood." Wika naman ng lalaki. At doon ay nahiga na ito habang nakayakap kay Amor. Tila naninibago naman ang babae sa ipinapakita at pagtrato sa kanya ng kabiyak niya. Para bang ibang tao ang kanyang kasama dahil hindi naman ito ganoon sa kanya noon. Sige na, matulog na tayo."
Iyon na lamang ang sambit ni Amor at saka ito tumalikod. Bakit mo ko tinatalikuran? Ayaw mo ba na makita ang mukha ko? Tanong ng lalaki at doon ay natigilan naman ng babae nang bigla itong iharap ni Apollo. Doon ay siniil ito ng halik ng lalaki at doon ay nakadama ng init ng katawan ng dalawa. Sa gabing yon ay pinagsaluhan ng mag-asawang isang mainit na halikan at doon ay may nangyari sa kanila sa unang pagkakataon. Simula ng araw na yon ay gabi-gabi nang may nangyayari sa dalawa at mas pinahalagahan pa ni Apollo ang asawa nito. Habang tumatagal ang panahon, unti-unti nang nahuhulog ang loob ni Amor sa lalaki at hindi niya na ito napigilan pa. Ngunit dahil sa kasunduan na hindi naman maamin ng babae ang kanyang tunay na nararamdaman para kay Apollo, naging maayos naman ang pagsasama ng dalawa at naging maingat ang mga ito para hindi mabuntis si Amor sa tuwing may nangyayari sa kanila. Aling Nelia, napalitan na po ba ang mga bedsheet at kortina? Padating na kasi si Apollo para naman pag-uwi niya ay may pagbabago na dito sa bahay niya. Wika ng babae sa katulong. Napalitan na po namin lahat ng bedsheet, pati na din po mga punda, ayon sa disenyo at kulay na binilin mo po. At yung mga kortina naman ay pinapalitan ko na din po ng iba pang mga kasambahay. Wika naman ni Aling Nelia. At bigla na lang ay hinimatay si Amor. Doon ay nataranta ang lahat at kaagad na dinala sa ospital ang babae. At sa kanyang pagising ay nakita nito ang katulong. Anong nangyari? Kunot ang tanong ni Amor. Nahimatay ka po, Madam Amor. Halos mangiyak-ngiyak na wika ng katulong. Ano ka ba, Aling Nelia? Bakit ka ba kinakabahan dyan? Sige na, umuwi ka na po, kaya ko na. Mas kailangan ka sa bahay kapag hinanap ako ni Apollo. Pasabi na lang na may binili ako. Ayoko na makarating sa kanyang nangyari. Okay po ba? Litanya ng babae at tumango naman ng matanda. Pag-alis ng kasambahay ay sakto naman ang pagdating ng doktor ni Amor. Long time no see, Amor. Hindi ka na bumalik simula nung isang buwan. May problema ba? Bungad ang doktor at napayuko naman ang babae. Dumating na kasi si Apollo at hindi ko na naharap pa na bumalik dito sa ospital. Lalo na't pinababantayan niya ako nito mga nakaraang linggo. Pero iniinom ko naman ang mga gamot na nireseta mo sa akin, Doc. Wika ni Amor at napapuntong hininga na lamang ang doktor. Tatapatin na kita, Amor. Mas lalong lumalala ang hepa mo. At sa pagkakataon na to, ay meron kang cirrhosis. Wika ng doktor at ipiniliwanag nito ang lahat na dapat malaman ng babae. Napayuko at naluha na lamang si Amor sa kanyang mga nalaman. Hindi alam nito kung dapat ba niyang sabihin sa kanyang asawa ang bagay na yon, ngunit nagdadalawang isip ito. Hindi rin masabi ni Amor ang kanyang karamdaman sa kanyang mga magulang, kung kaya't mag-isang kinaharap ng babae ang kanyang sakit. Matapos na ma-check up ng doktor ay umalis na si Amor. Inayos ito ang kanyang sarili at bumili ng cake para sa kanyang asawa upang hindi ito magtaka kung saan siya nagpunta. Pagdating sa kanilang bahay, kaagad nitong niyakap ni Apollo. Ayos ka lang? Nag-aalala ako sa'yo. Sabi ni Manang namili ka lang daw pero ang tagal mo. Akala ko tuloy iniwan mo na ako. O di kaya napano ka na. Bakit pa ngayon ka lang? Sunod-sunod na litanya ng lalaki at napaluha naman si Amor. Alam mo, nakakapanibago ka. Baka mamaya ay ma-inlove ako sa'yo niyan. Biro lang. Nagpagawa kasi ako ng cake. Tapos nung on the way ako, nasira ako kaya pinaulit ko muna. Kaya medyo natagalan ako. Tara, kainin na natin to. Pagsisinulin pa ng babae at pinahid naman ni Apollo ang luha na umaagos sa pisngi nito. Ano naman kung mahulog ka? Hayaan mo na lang. Malay mo diba mauna pa pala ako kaysa sa'yo? Wika ng lalaki at natahimik na lamang ang asawa nito. Kumain na lang tayo. Nagugutom ako kahihintay sa cake eh. Iyon na lamang na isagot ng babae at doon ay kumain ang mga ito. Matapos na kumain ay nagkwentuhan ng mga ito sa mga nangyari sa kanilang buhay habang sila ay magkalayo. Para bang mutual na ang relasyon ng dalawa. Hanggang isang araw ay nakaramdam ng pagkahilo ang babae kung kaya't agad itong nagtungo sa kanyang silid at palihim na uminom ng gamot.
Anong ginagawa mo dito? Bakit mag-isa ka lang? At saka bakit parang gulat na gulat ka? Sa lubong na kilay na tanong ng binata. Nagulat lang ako sa pagdating mo bigla. Magbibihis kasi ako kaya umakit ako saglit para magpalit. At tara, kain na tayo. Wika ni Amor at kaagad itong isinara ang kanyang drawer. Sa paglipas ng panahon ay walang naging problema ang dalawa. Hanggang isang araw, bigla na lamang naging malamig ang pakikitungo ni Apollo sa kanyang asawa. At kahit na nagtataka ay nanatiling tahimik at walang kibo si Amor. Aalis ka? Saan ka pupunta? May out-of-town business meeting ka ba? Sunod-sunod na tanong ng babae sa kanyang asawa. Naalis na ako, pupunta ako kay Mira. Wika nito at nagtaka naman si Amor. Mira? Sino yon? Naguguluhan na tanong ng babae. Tatapatin na kita. Itigil na natin tong pagpapanggap natin. Let's just file a divorce. Wika ni Apollo at doon na hindi naman makapaniwala si Amor sa kanyang narinig. Divorce? Itigil? Kunot na ang tanong nito sa kanyang asawa. Oo. Ang totoo kasi niyan, naging okay na kami ni Mira, ang dati kong girlfriend. At balak namin na magpakasal. Kaya kailangan natin na mag-divorce. Actually, pipirma ka na lang. Wika ni Apollo at tila ba nadurog ang puso ng babae. Huh. So ganun lang ang lahat? Naluluhang tanong ni Amor. Umuwi na si Mira, nagkabalikan na kami. At saka nasa kasunduan naman natin yun, diba? Nadarating yung araw na to. At kapag nagkabalikan kami ni Mira ay maghihiwalay tayo. Paliwanag ni Apollo at umiti naman si Amor. Oo nga pala. Ginamit mo lang pala ako. May kasunduan tayo. May rules ka. Oo na, ako na si tanga. Sige, amin at pipirma na ako. Salamat na lang sa lahat. Salamat dahil naging parte ka ng buhay ko. Wika pa ng babae at pinirmahan nito ang divorce paper. Matapos ang pag-uusap na yon ay umuwi na sa kanilang probinsya si Amor at hindi na din pa nagdesisyon si Apollo na hanapin ang dating asawa dahil masaya na ito na nakasama niya na ang kanyang unang pag-ibig. Habang nakaupo naman sa malambot na sofa ay tila ba nakaramdam ng lungkot ang binata at naisip nito si Amor. Tila ba may guilt sa kanyang puso at nagsisisi ito ngunit hindi na lamang yun pinansin at pinagtuunan ng binata. Mabilis na lumipas ang mga araw at makalipas ang isang taon, ay inisip na lamang ni Amor ang kanyang pamilya. Hanggang sa, naku naman ang mga paninda ko! Tarintang wika ng dalaga at kaagad na dinampot ang mga gulay niyang paninda at nagkalat na sa daan. Pasensya ka na miss, hindi ko sinasadya. Wika ng isang tisoy na binata. Hala yung cellphone mo nasira ata, pasensya ka na din ha. Wika ni Amor at inaabot ang cellphone sa binata. Doon ay tila bumalik sa alaala ng dalaga ang unang pagkikita nila noon ni Apollo. Hayaan mo na yan, maliit na bagay. Pasensya ka na at disgrasya ko pa mga paninda mo. Babayaran ko na lang, magkano ba? Tura ng lalaki na kabunggo kay Amor. Naku, wag na, nasira ko yung cellphone mo. At tignan mo, mas mahal pa yan kaysa dito sa mga paninda ko. Wika naman ang dalaga. At napabuntong hininga naman ng binata. Ano ka ba, maliit na halaga lang yung cellphone ko na yan kumpara dito sa mga paninda mo. Sa akin, walang mawawala kahit na nasira pa yung cellphone ko. Pero sa'yo, malaki. Kasi ngayon na nasira ang mga gulay mo dahil sa akin, wala ka tuloy kikitain. Litanya ng binata at tahimik naman si Amor. Ayos lang yon, pasensya ka na ulit. Wika ng dalaga. Sige na, magkano ba yan lahat? Nga pala, ako si Aidan. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong ng binata. Amor, tipid na sagot ng dalaga. Simula ng araw na yon ay naging magkaibigan ang dalawa hanggang sa naging close na ang mga ito. Ano, may sakit ka? Gulantang na tanong ng binata sa kaibigan niyang si Amor. Oo.
Pero hindi alam nila inay at itay ang patungkol sa karamdaman ko. Ayoko na mag-isip at mag-alala. Alam mo naman 'di ba na ayokong dumagdag sa problema nila. Tama naman 'di ba? Wika ng dalaga. Alam ko nasa mahirap na sitwasyon ka ngayon. At gusto kong sabihin sa'yo na nandito ako para sa'yo. Mahalaga na malaman mo na ang mga pagsubok ay bahagi ng buhay at hindi mo kailangang harapin ito ng mag-isa. Wika ni Aidan at pinahid ang luha sa pisngi ng kanyang kaibigan. Ang hirap kasang sabihin sa kanila dahil sa sitwasyon na meron kami. Lalo na si Itay. Hindi ko alam, pero para bang pinaparusahan ako. Naging masama ba akong tao? Naluluhang wika ni Amor at napatanong pa ito. Kapag nahihirapan tayo, mahalaga na huwag matakot, humingi ng tulong. May mga taong handang makinig at suportahan ka. Tulad ko. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako para sa'yo. Hindi ka nag-iisa sa mga pinagdadaanan mo. Tandaan mo na ang mga pagsubok ay temporary lang naman. At may kakayahan kang malampasan to. Kaya mag-focus ka na lang sa bagay na nagbibigay sa'yo ng lakas ng loob at ligaya, okay? Huwag ka mawawalan ng pag-asa at patuloy ka na lang na lumaban. Hindi ka naman masamang tao. At ang nararanasan mo, hindi yan parusa kundi pagsubok lang kung gaano ka katatag. Kaya huwag mong isipin na mag-isa ka, okay? Dahil palagi ako nandito para sa'yo. Pagpapayo pa ni Aidan sa kanyang kaibigan. Napabuntong hininga naman ng dalaga at napayo ko. Salamat dahil palagi kang nandyan para sa akin. Palagi mo akong inaalalayan at sinusuportahan. Siguro kung wala ka, matagal na akong sumuko sa buhay. Pagpapasalamat pa ni Amor sa binata. Wala yon. Basta lagi mong tatandaan na sa bawat hirap ng mga pagkakataon, palagi may liwanag sa dulo nito. Naniniwala ako na malalampasan mo ang mga hamon na to at magiging mas matatag ka pa at mas matagumpay. Kaya kaya mo yan. Kung kailangan mo ng anumang tulong o kausap, pwede kang lumapit sa akin anytime. Nandito ako para sa'yo. Kaya magpakatatag ka lang at hindi ka nag-iisa. Laban lang. Nakangiting wika ni Aidan sa dalaga at napangiti naman si Amor. Siguro may special training ka, no? Ang galing mong magsalita. Natatawang wika naman ng dalaga. At doon ay kapwa na pangiti na lamang ang mga ito. Matapos ang pag-uusap na yun ng dalawa ay nagpatuloy ang kanilang pagkakaibigan. Hanggang sa nakita ni Aidan kung paano mahirapan ang kanyang kaibigan. Amor, bakit hindi ka na lang magpagamot sa Maynila? At saka nahihirapan ka na, oh. Sabihin mo na kaya ang totoo sa pamilya mo. Nag-aalalang wika ng binata at inalalayan ng dalaga sa pag-upo. Natatakot ako na baka magulat sila. O hindi naman kaya may mangyari. Aidan, alam mo naman na kapwa matatandaan ng mga magulang ko. Ayoko naman na pati sila mag-alala ng dahil sa akin. Wika ni Amor at naluha na ito sa puntong yon. Paano ka? Alam kong mahirap ang pakiramdam na may sakit. Kaya andito ako para suportahan ka. Kung gusto mo, pwede kitang tulungan na ipaalam ang karamdaman mo sa pamilya mo. Ano bang gusto mong sabihin sa kanila? Alam ko hindi madali ang pagtanggap ng karamdaman. Pero gusto kong ipaalam sa'yo na nandito lang ako para sa'yo sa lahat ng oras. Pero sa panahong to, mahalaga na ipakita natin ang suporta at pagmamahal sa kalagayan mo. Lalo na ng iyong pamilya. Huwag ka mag-alala. Hindi ka nag-iisa sa laban na to. May mga taong handang tumulong at magbigay ng lakas ng loob sa'yo. Payo pa ni Aidan sa dalaga. Ang hirap Naiiling naman na sagot ni Amor at tuloy-tuloy na bumuhos ang luha sa mga mata nito. Pinunas naman ng binata ang mga luha sa mga mata ng dalaga at saka nagturan. Huwag ka matakot. Mas mabuti pa siguro na humingi ka na ng tulong mula sa mga profesional sa larangan ng medisina. Silang mga eksperto na maaaring magbigay ng tamang impormasyon at gabay sa'yo. Basta patuloy ka lang maging positibo at magtiwala ka na gagaling ka.
Sa bawat araw na lumipas, lagi mong tatandaan na mayroong liwanag sa dulo ng bawat karanasan. Kahit gaano mang kahirap ang sitwasyon. Tandaan mo na mayroong nagmamahal sa'yo at handang suportahan ka. Ipagpatuloy mo ang pagiging matatag at magtiwala ka sa iyong sarili. Sa oras ng paghihirap, lumalakas tayo at natututo ng mga bagong kahalagahan sa buhay. Nandito ako para sa iyo, Amor. Kung meron ka mang kailangan o gusto mong ibahagi, huwag kang maatubiling sabihin sa akin. Magdasal tayo at maniwala na malalampasan mo ang pagsubok na to. Lumaban ka at laging magdarasal sa Panginoon. Mahabang litanya ni Eden kay Amor at napayakap na lamang ang dalaga sa kanya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pero salamat sa iyo, Eden, dahil naliwanagan mo ako. Umiiyak na wika ni Amor at hinimas naman ng binata ang likod nito bilang pag-alo. Wala yon. Sana makatulong sa'yo na maging matatag ka ang lahat ng sinabi ko sa'yo. Kung meron ka pang katanungan o gustong pag-usapan, andito lang ako, okay? Wika ni Eden at pinunasan pa ang luha ng dalaga. Nang matapos sa pag-iyak ang dalaga ay nagdesisyon ito na sabihin ang kanyang karamdaman sa kanyang pamilya at sinamahan naman ito ni Eden. Inay, Itay, Andrea, meron akong isang importanteng bagay na nais kong sabihin sa inyo. Pasensya na kung hindi ko agad sinabi ito sa inyo. Panimula ni Amor at napakunot naman ang noon ng mga ito. Ano bang ibig mo sabihin? Takang tanong ni Sally. Grabe ate, kinakabahan naman ako sa intro mo. Dagdag naman ni Andrea. Malalim na napabuntong hininga ang dalaga at napatingin pa ito sa kanyang kaibigan at tumango naman ito. Nalaman ko po na meron akong sakit. Ito ay isang pagsubok na kinakaharap ko sa ngayon. Pero gusto ko pong ipaalam sa inyo na hindi po ako pinanghihinaan ng loob. Nais ko malaman ninyo na ang inyong pagmamahal at suporta ay napakahalaga sa akin sa panahong to. Hindi ko kayang harapin ang hamon na to ng mag-isa. Kailangan ko ng inyong tulong at pagmamahal sa bawat hakbang na aking paggaling. Nung una ay nag-aalinlangan ako na sabihin sa inyo mga bagay na to kasi ayoko na mag-alala kayo sa akin. Maluha-luha namang wika ni Amor at niyakap naman ito ng kanyang pamilya. Anak naman, bakit mo inilihim sa amin ang bagay na to? Pero ganun pa man, huwag kang mag-alala dahil kasama mo kami sa laban na to. Wika ng ama nito. Ate naman bakit naman sinusolo mo? Dapat nagsabi ka man lang sa akin. Maluha-luhang turan pa ng kapatid nito. Huwag po kayong mag-alala. Determinado po ako na malampasan ang sakit na to at magiging mas malakas pagkatapos nito. Ipapakita ko po sa inyo na meron akong tapang at determinasyon para harapin ang anumang pagsubok na dumating sa buhay ko. At nais ko pong magpasalamat sa inyo sa mga taon ng pag-aalaga at pagmamahal na ibinigay ninyo sa akin. Ang presensya at suporta niyo ay nagbibigay sa akin ng lakas na kailangan ko para harapin ang mga pagsubok na ito. Sana'y maging matatag din kayo at maniwala na malalampasan natin to bilang isang pamilya. Kasama ang mga profesional sa medisina, gagawin ko lahat ng kailangan para magpagaling. Hinihiling ko ang inyong pangunawa, tulong at panalangin habang pinagdadaanan ko ang proseso ng paggaling. Mahal ko kayo at lubos ako nagpapasalamat sa inyong pagmamahal at suporta. Malalampasan din natin to bilang isang pamilya. Salamat sa inyong pagiging matatag at pagtitiwala sa akin. Wika ni Amor at doon ay nagyakapan ng magpamilya. Matapos ang pag-uusap na iyon ay napagpasyahan ng pamilya na magtungo na lamang sa Maynila upang doon na magpagamot ang panganay na anak. Sa tulong ni Eden ay naging madali ang lahat para kay Amor. At ang perang naipon ng dalaga ay ginamit nito upang magbukas ng maliit na negosyo na maaari nilang pagkakitaan. Grabe, ibang-iba dito sa Maynila, no? Kesa sa probinsya. Manghang wika ni Andrea sa kanyang ate. Oh, kamusta ka naman sa bago mong school? Tanong ni Amor sa kanyang nakababatang kapatid. Nasa sala ang mga ito at nag-aayos sa mga parcel na paninda ng mga ito.
Ayos na ate. At saka nga pala ate, sabi ng mga kaklase ko order daw sila ng ice cream cake kaya magdadala ako bukas. Wika ni Andrea. Bukod sa pagtitinda ng mga damit at accessories, ay gumagawa din sila Amor ng mga dessert na pagkain kagaya na lamang ng cake, leche flan, at marami pang iba. Mga ilang peraso ba? Para maitabi ko na. Wika ni Amor sa kanyang kapatid. 10 peraso daw ate. Kasi yung mga teacher ko din baka bumili. Iaalok ko din sa ibang mga estudyante. Wika ng dalagita, tumango naman ang ate nito. Matapos ang pag-uusap na yon ay inihanda na nga ni Amor ang mga dadalhin ng kanyang kapatid sa eskwelahan. Hindi ka ba magpapahinga? Tanong ni Aidan sa dalaga. Oh, Aidan, napadalo ka. Gabi na, kumain ka na ba? Sunod-sunod na tanong ni Amor sa binata. Di pa ako kumakain eh. Sabay na lang tayo. Sabi ni tita, hindi ka pa daw naggagabihan. Sakto't may daladala akong lechon na manok. Wika ni Aidan at matapos sasamitin ang bagay na yon, ay naghanda ng binata na makakain nila ni Amor. Kumuha naman ang kanyang ginawang dessert ang dalaga. Tikman mo to mamaya pagkatapos kumain, pangtanggal umay din. O siya, maupo ka na riyan, ako nang kikilos, nakakahiya naman sa'yo. Wika ni Amor at nagsandok pa ito ng kanilang pagkain. Habang kumakain ay nagkwentuhan ang dalawa hanggang sa, alam mo yung kaibigan ko ay kakasal na siya. Nakakatuwa nga kasi sa wakas, maikakasal na siya sa the one that got away niya. Kaso nabalitaan ko lang yun sa iba naming kaibigan. Hindi niya nga ako inimbitahan. Malungkot na pagkukwento ni Aidan. Sino ba yung kaibigan mo na yon? At saka ano bang meron, bakit hindi kanya inimbitahan sa isang espesyal na araw sa kanyang buhay? Takang tanong naman ni Amor. Alam ko, nabanggit ko na siya sa'yo noon eh. Si Apollo, yung kaibigan ko na may girlfriend na modelo. Wika ng binata. At doon ay nabitawan ng babae ang hawak niyang kutsara. Apollo? Kunot noong pag-ulit pa nito. Oo, Apollo Sanchez. Boyfriend ni Mira Victoria. Bakit? Kilala mo? Tas kilay na sagot ni Aidan at tinanong ang dalaga. Actually kilala ko siya. At ng pamilya ko. Aidan, may sasabihin ako sa'yo pero huwag mong sasabihin kila inay at itay. Pwede ba? Turan ng babae. Sa mga oras na yon ay nais ni Amor na maging tapat at totoo sa kanyang kaibigan. Sige ba? Ano ba yon? At saka, paano niyo pala nakilala ang BFF ko? Sunod-sunod na tanong naman ng binata. Malalim na napabuntong hininga naman ng dalaga bago ito nagturan. Dati kong asawa si Apollo. Panimula ni Amor at doon ay nanlaki naman ang mga mata ng kaibigan nito. Wait, what? Gulantang na tanong ng binata. Nakita kami noon ni Apollo sa lugar kung saan kita nakilala. Nabasag ko ang cellphone niya at bilang kabayaran, ikinasal ako sa kanya ng palihim. Nagsama kami na para bang tunay na mag-asawa. Pero lahat ng yun nawala nang bumalik sa Pilipinas ang dati niyang girlfriend. Iniwan niya ako at nag-divorce kami. Matapos nun ay wala na ako naging balita pa sa kanya. Pagkukwento ni Amor. At sa mga oras na yon, ay bumalik na sa kanyang alaala ang lahat ng kanilang pinagsamahan noon ng dating karelasyon. At hindi na namalayan pa ni Amor na lumuluha na pala siya. Bigla namang tumayo si Aidan at doon ay niyakap nito ang dalaga. Binhal mo, no? Seryosong tanong ni Aidan sa kanyang kaibigan. Natawa naman ang bahagyang babae sa tanong ng binata sa kanya. Paano mo nasabi? Naiiling na wika ni Amor at ngumiti naman ang lalaki. Ikita naman sa mga mata mo. Oo, ang bibig nakakapagsinungaling pero ang mata, hindi. Si Apollo bang kinukwento mo sa akin noon na una mong minahal? Tama ba ako? Litanya ni Aidan at napayuko na lamang ang dalaga. Sa mga oras na yon ay ramdam ng binata na mahal pa ni Amor ang dati nitong karelasyon. Gayunpaman,
Nanatili ito sa tabi ng kaibigan. Naging makabuluhan ang pagkukwentuhan ng dalawa at nalaman na din ni Aidan ang patungkol sa dating lihim na pagpapakasal ni Amor. Simula noon ay hindi na umalis sa tabi ng dalagang kaibigan nito. Palagi na ito nakasuporta at inalalayan ng babae. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nang nahulog ang loob ni Aidan sa kanyang kaibigan. Aidan, nasan ka na? Dito ka na lang sa bahay mag-Noche Buena. Diba nasa States yung mga magulang mo? Let's celebrate Christmas with my family. Wika ni Amor sa binata. Okay, actually on the way na ako. Pwede ba na after dinner tonight labas naman tayo? Palagi ka na lang kasing busy sa work mo. Wika naman ni Aidan. Sure. Goal ko din naman for next year ay kalimutan ng lahat ng bad vibes na nangyayari sa akin. Sagot ng dalaga at napangiti naman ng binata. Ilang minutong nakalipas ay dumating na din si Aidan at napakarami nitong daladala. Oh, iho, nariyan ka na pala. Ano ba yung mga bitbit mo at napakadami naman ata niyang daladala mo? Puna pa ni Sally sa binata. Para po ito sa atin. Nagdala din po ako ng iilang handa. In-order ko lang po ito. Baka isipin niyo po na ako po nagluto. Nako, hindi po ako marunong. Iilang putahe lang po ang alam ko. Wika ni Aidan at doon ay nilapag nito ang mga pagkain na kanyang daladala. Oh, nariyan ka na pala Aidan. Halika na at sumali ka sa amin ni Andrea na mag-isip ng mga bagay na pwedeng gawin ngayong Pasko. Tora ni Amor sa kaibigan. Aba, napakadaming pwedeng gawin sa Pasko. Isa na dyan ay ang pagdiriwang kasama ang pamilya. Pwede ka ding magluto, maglaro ng mga family games, o manood ng mga paborito mong movies. Nakangiting suwestyon ni Aidan at naupo ito sa tabi ng dalagita. Yun na nga po kuya. At saka magbigayin po ng regalo, di ba po? Dahil ang pagbibigay ng mga regalo ay isa sa pinakamahalagang tradisyon ng Pasko. Pwede ka pong magbigay ng regalo sa mga mahal mo sa buhay, sa mga taong nangangailangan. At saka pwede din po tayong magsimba. Kaya magsimba tayo para magpasalamat at magdiwang sa kapanganakan ni Jesus. Dagdag naman ng dalagang si Andrea. Pwede din kayong mag-volunteer. Ang Christmas ay isang magandang panahon para magbigay ng oras at kakayahan sa mga taong nangangailangan. Pwede din mag-volunteer sa mga local charity o di kaya sa mga feeding program. O di kaya magbigay ng mga pagkain sa mga bata sa lansangan. Kumbaga, pagbabahagi yun ng blessings na natanggap niya sa buong taon. Once in a year lang naman, diba? Sulitin yun na. Singit naman ng ama ni Amor at napatango-tango ang tatlo. Siyempre, ang wag na wag yung kakalimutan ay ang mag-relax at magpahinga. Sa kabila ng lahat ng kasiyahan, ang Pasko ay magandang panahon para mag-relax at magpahinga. Ari ka magbasa ng libro, manood ng pelikula, maglakad-lakad sa labas para ma-enjoy ang Christmas lights. Pero sa ngayon ay maupo na kayo dito at kumain na tayo para sa Noche Buena at ikaw na Amor mag-lead ng prayer. Singit naman ni Sally at naupo na ang mga ito sa hapag. Matapos ang pag-uusap na yon ay kumain ang mga ito at doon ay nagbigayan ng mga ito ng regalo. Matapos na magbigay ng regalo ay nagbigay ng mensahe ang mga ito sa isa't isa. Sa araw ng Pasko, nais kong ipahayag ang aking taos-pusong pasasalamat sa iyo, Amor. Salamat sa lahat ng mga sandaling pinagsamahan natin. Sa mga tawanan, sa mga luha, at sa bawat pagsubok na hinarap natin. Ang pagkakaibigan natin isang regalong hindi mabibili ng kahit anumang halaga. Salamat sa iyong walang sawang suporta at pagmamahal. Alam mo, ang pagkakaibigan natin parang isang bituin na nagbibigay liwanag sa aking madilim na mundo. Sa bawat araw, ikaw ang nagbibigay saya at inspirasyon sa buhay ko. Nawa itong Pasko ay magbigay ng kaligayahan, pagmamahal at kapayapaan. At naway sa darating na taon, magdala ito sa iyo ng maraming mga pagpapahal at tagumpay. Maraming salamat ulit sa iyo, Amor. Maligayang Pasko. Mensahe ni Adan sa kanyang kaibigan.
Wow, Kuya Adan. Parang nakakaiyak naman yata ang message mo kay ate. Basta ako, ang message ko sa inyo, sana mahanap niyo na ang taong makakasama at mamahalin niyo sa buhay. Sana din na matagpuan ninyo ang kasiyahan dyan sa inyong puso. At kaila inay at itay naman, huwag po kayo mag-alala. Mag-aaral po ako na mabuti para makatulong na ako kay ate. Wika ni Andrea at napangiti naman ang mga ito. Sunod naman na nagsalita ay ang dalagang si Amor. Gusto ko ring ipahayag ang taos puso kong pasasalamat sa iyo. Sa bawat sandali ng ating pagkakaibigan, ikaw ang naging inspirasyon at lakas ng loob ko. Salamat sa iyong walang sawang suporta, pagtanggap at pagmamahal. Sa iyo natagpuan ko rin ng isang tunay na kaibigan na handang makinig, tumulong at magbigay ng payo. Hindi ko maipapaliwanag kung gaano kalaking biyaya ka sa buhay ko. Sa bawat problema, ikaw ang naging katuwang ko sa pagharap ng hamon sa buhay. Ang ating mga tawanan, mga paglalakbay, mga alaalay, mga sandaling hindi ko makakalimutan. Sa iyo ko natutunan ang kahalagahan ng tunay na pagkakaibigan at ang lakas na ihatid dito sa aking buhay. Kahit na mga araw ay maaaring magdala ng mga pagsubok, alam kong nandyan ka para sa akin. Sa iyo ko natagpuan ang isang kakampi, tagapagtanggol at katuwang sa laban ng buhay. Ada, naway magpatuloy ang ating pagkakaibigan sa mga darating pang taon. Maraming salamat sa pagiging isang tunay na kaibigan sa akin. Napaka-espesyal mo. At para sa aking mga magulang, maraming salamat po. Wala po akong ibang gustong sabihin kundi thank you. At ikaw naman, bunso, pagbutihin mo lang iyong pag-aaral. Wika ni Amor at halos mangiyak-ngiyak pa ito. Natawa naman ang lahat dahil sa pagiging emosyonal ng dalaga. Ay nako, ito talagang ayaw ko pero dahil araw naman ng Pasko, nais ko ring ipahayag ang aking malalim na pasasalamat sa inyong lahat. Salamat sa inyong walang sawang pagmamahal at suporta. Ang bawat isa sa inyo ay isang regalo na hindi mabibili ng anumang halaga. Sa kabila ng mga pagsubok na ating hinaharap, tayo'y nanatiling matatag at nagkakaisa dahil sa ating pagmamahalan. Ang inyong pagmamahal at suporta ang naging sandalan at inspirasyon ko sa bawat araw. Naway ang Pasko ay magdala sa atin ng higit pang kaligayahan, pagmamahal at kapayapaan. At naway ang darating na taon ay magdala sa atin ng maraming mga pagpapala at tagumpay. Muli, maraming salamat sa inyo, aking mahal na pamilya. Maligayang Pasko. Tara naman ni Sally at yumuko pa ito. Mga anak, sa araw na to, nais kong bigyan kayo ng espesyal na mensahe ng pagmamahal at pasasalamat. Simula nung kayo'y pinanganak, ang buhay ko'y nagbago ng lubos. Kayo, Amor at Andrea, kayo ang pinakamalaking biyaya na dumating sa aming buhay ng inyong inay. Sa bawat araw, kayo nagbibigay sa akin ng lakas at inspirasyon. At ang inyong ngiti at pagmamahal ay nagpapawi ng anumang pagod o pag-aalala na nararamdaman ko. Ang pagiging ama ay isang malaking karangalan para sa akin. At mahalaga sa akin ang bawat sandaling magkasama tayo. Sa araw ng Pasko, nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa inyo. Salamat sa inyong pagmamahal, respeto at pagiging mabuting anak. Natutuwa ako sa inyong pag-unlad bilang isang individual at sa mga pangarap na inyong hinahabol. At para sa iyo, Aidan, salamat sa pagsuporta sa aking anak. Wika ng ama nila Amor, at doon ay nagyakapan ng mga ito bilang isang pamilya. Matapos ang araw na yun ng Noche Buena, kagaya ng napagbulay-bulayan ng mga ito, ay nagsagawa ang mga ito ng pamimigay ng pagkain. Nanood ng movie na magkasama at higit sa lahat ay nagpahinga. Makalipas ang bagong buwan ay panibagong yugto na naman ang buhay nila Amor. Nagsimula na nga na lumabas ang dalawa kagaya ng kanilang napag-usapan. Hanggang sa nangyaring hindi inaasahan nila Aidan, ang mag-cross ang landas nila ng dating kaibigan. Amor? Aidan? Gulantang na wika ni Apollo. Aidan, mauna na ako sa'yo sa parking lot. Wika ni Amor at nauna na ito.
Hinabol naman ito ni Apollo at doon ay nag-usap ang dalawa. Grabe ka, Amor. Pati ba namang kaibigan ko inakit mo? Hindi ka pa ba nakontento sa perang ibinigay ko sa'yo noon? Sa bagay, gold digger ka nga pala. Kaya hindi na ako magtataka. Malas lang din ni Aidan dahil nakilala ka niya. Naiiling naman na wika ni Apollo at doon ay sinagot ito ng dalaga. Alam mo, nakakalungkot na marinig yung mga salitang yan mula sa iyo. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na hindi totoo ang mga sinasabi mong ako'y isang gold digger. Ni hindi ko nga hinangad ang mga bagay o yaman ng ibang tao bilang batayan ng pagmamahal o pagka-interes sa isang tao. Ang pagmamahal at pagka-interes ko sa isang tao ay batay sa kanilang kahalagahan, pagkatao at mga katangian. At hindi ito batay sa kanilang yaman o material na bagay. Mahalaga sa akin ang tunay na koneksyon, pagkakasunduan at pagmamahalan sa isang relasyon. Kaya huwag mo kong husgahan, lalo na't wala kang alam. Naiiling na wika ng dalaga. Grabe. You are unexpected, Amor. Ang laki na ng pinagbago mo. Tora ni Apollo at hinarap naman ito ang dating asawa. Isa pa, kung meron man akong hangarin o pangarap sa buhay, hindi ibig sabihin na isa akong gold digger. Tulad ng ibang tao, meron din akong pangarap at layunin na nais kong makamit. Pero sa pamamagitan ng sariling pagsisikap at pagtatrabaho ko. Kaya nais kong linawin ng mga salitang gold digger ay hindi naglalarawan sa tunay na pagkatao ko. Isa itong pandalait at hindi nararapat at hindi totoo. Dagdag pa ni Amor. At aalis na sana ito nang bigla na lamang itong hinimatay at nawala ng malay. Amor? Nanlalaking matang tawag ni Apollo sa dating asawa. At nang makita nito na wala na itong malay, ay walang pag-aatubiling binuhat niya ito at sinakay sa kanyang sasakyan at saka itinakbo sa pinakamalapit na ospital. Doon na nalaman ng binata ang tunay na kalagayan at ang sakit ni Amor, kung kaya't labis ang pagsisisi ang nararamdaman nito. Nasaan ako? Takang tanong ni Amor sa binata. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may sakit ka? Bakit kailangan na ilihim mo sa akin? Lumuluhang tanong ni Apollo. Bakit? Kapag sinabi ko ba ay may magbabago ba? Kapag sinabi ko ba na may sakit ako ay mananatili ka, di ba hindi? Dahil mas pinili mo siya kaysa sa akin. Sagot ni Amor at doon ay natahimik naman ang binata. Sana sinabi mo sa akin. Hindi na sana kita iniwan. I'm really sorry. Nakayukong wika ni Apollo at lumuhod ito sa paanan ng dalaga. Simula ng araw na yon ay palagi nang dumadalaw si Apollo sa dating asawa at minsan pa ay muntik na magkasalubong sina Aidan at ang binata. Naging ganoon ang setup ng dating mag-asawa hanggang sa nakipaghiwalay na si Apollo sa kanyang fiancé na si Mira. Mas okay na din to na maghiwalay tayo. Sana hindi na lang kita binalikan. Mas pinili pa kita over my career. Wika ni Mira at doon ay mutual na naghiwalay ang dalawa. Sinabi naman ni Amor ang totoo sa kaibigan na si Aidan ang pagdalaw ni Apollo. Ayos lang. Masaya ako kung saan ka masaya. Wika ni Aidan at doon ay nagparaya ito. Alam naman ng binata na mahal pa ni Amor ang dati nitong asawa kung kaya't nagparaya na lamang ito. Sa paglipas ng panahon ay bumawi si Apollo sa kanyang kamalian kay Amor at napatawad naman ito ng dalaga. Niligawan ito ng binata at makalipas ang 3 taon na panliligaw ay sinagot din ito ni Amor. Makalipas ang 1 taon na relasyon ay nagpasya si Apollo na mag-propose sa kanyang kasintahan at ngayon ay nakaluhod ito sa harapan ng kanyang mahal. Sa bawat araw na lumipas, lalo lamang tumitibay ang aking pagmamahal sa iyo. Sa bawat ngiti mo, sa bawat tawa mo, at sa bawat sandali na kasama kita, nararamdaman kong kasiyahan na hindi ko maipaliwanag. Ikaw ang aking inspirasyon, ang aking lakas, at ang aking mundo. Hindi ko maipapangako na hindi ka masasaktan o hindi ka iiyak. Pero maipapangako ko na laging nandito ang aking puso para suportahan at mahalin ka.
Salamat sa pagmamahal mo, sa pangunawa mo at sa pagiging ikaw. Mahal na mahal kita. Ngayon at magpakailanman. Ngayon nakaluhod ako sa iyong harapan at nagtatanong, papakasalan mo ba ako, Amor? Will you be my wife? Makabagbag damdamin na tura ni Apollo sa kanyang kasintahan na si Amor. Maluha-luha namang napatango ang dalaga at saka ito nagturan. Oo naman, papakasal ako sa'yo. Kahit saan pang simbahan. Yes, I will marry you. Tumatangis sa manaturan ng dalaga. At doon ay sinuot na ni Apollo ang singsing sa daliri ng kanyang mahal na nobya. Mahal ko, salamat sa pagtanggap ng aking alok. Hindi ko maipapangako na laging magiging madali. Pero ipinapangako ko na ikaw ay mamahalin ko at aalagaan hanggang sa huling hininga ko. Ikaw ang aking buhay at ang aking lahat. Mahal na mahal kita. Huling wika ng binata at doon ay nagyakapan ng dalawa. Matapos ang araw na yon, ang sunod na ginawa ng dalawa pagkatapos ng kanilang engagement ay ang pagpaplano ng kanilang kasal. Anong una nating gagawin? Tanong ni Amor sa kanyang fiancé. Siyempre, magsiset tayo ng date. Yun ang unang bagay na kailangan natin gawin. Mag-set ng petsa para sa kasal. Ito magbibigay ng direksyon sa lahat ng ating mga plano. Wika ni Apollo at isinulat na iyon ni Amor sa kanyang maliit na kulay pink na notebook. Tapos, iisipin natin ang budget. Mag-usap tayo tungkol sa budget natin dahil syempre, ito din ang magiging basis sa lahat ng mga decision makings natin tulad ng venue, caterer at ilan pang mga bisita. Nakangiting wika naman ng bride-to-be. Syempre, hindi mawawalang guest list, ate. Gumawa kayo ng listahan ng mga taong nais nyo imbitahan. Makakatulong din yan para malaman natin kung gaano kalaki ang venue na kailangan nyo. Nakangiting suwesyon naman ni Andrea at nagulat pa ang dalawa sa pagsulpot nito. Aba, hindi rin mawawala ang venue. Pumili ng venue para sa kasal at reception at siguraduhin na it's within our budget. At kasya yung mga bisita natin, syempre. Singit naman ni Sally at natawa ang dalawa. Oo nga naman. Wika naman ni Apollo at inilista naman lahat ng dalaga upang kanilang matandaan. At saka syempre, suppliers. Hanapin ang mga supplier na kailangan nyo para sa kasal tulad ng caterer, florist, photographer, at iba pa nang sa ganun ay wala na kayong iisipin sa araw ng kasal ninyo. Dagdag pa ng ama ni Amor. Tumikim naman si Aidan, ang kaibigan ng husband-to-be. Hep hep, hindi rin pwedeng kalimutan ang wedding attire of course. Mag-decide kayo kung anong gusto nyong suotin sa araw ng kasal nyo. Tsaka syempre invitations din. Magpadala tayo ng invitation sa inyong mga bisita. Wika ni Aidan at natawang mga ito. And also wedding rehearsal. Syempre kailangan mag-schedule din tayo ng wedding rehearsal para siguraduhin na ready lahat para sa araw ng wedding natin. At syempre, ang pinakamahalaga ay mag-relax. Pwede ba yun? Sa kabila ng stress at pagpaplano, huwag sana natin kalimutan na mag-relax at mag-enjoy. Syempre, special to. Very special na panahon para sa buhay natin. Kaya dapat na-enjoy natin. Dagdag naman ni Apollo at nag-appear pa ang mga ito. Hindi na natin kailangan na mag-hire ng wedding organizer dahil alam naman na pala natin lahat eh. Makakatipid pa tayo. Natatawang tura ni Amor at napailing na lamang si Aidan. Nagtitipid kayo eh, pareho naman kayo may mga trabaho. Tura naman ni Aidan at sumagot naman si Apollo. Mas okay na yon na ganito. We come up with ideas. Kesa naman mag-hire tayo ng wedding organizer tapos hindi naman nila magawa yung ine-expect natin. At least, kahit na para bang tipid eh, alam natin sa huli na wala tayong sisisihin kundi ang mga sarili natin sakalang hindi magandang kinalabasan. Sagot ng lalaki at napatangu-tangu naman ang binata. At saka isa pa, less hassle na din. Kasi kapag naghanap pa kami ng wedding organizer, sayang sa oras. Di sana yung oras na ginamit namin sa paghahanap iginugol na lang namin ang pagbuo ng ideas gaya ng ginagawa natin ngayon. Just the process lang.
Nakangiti namang wika ni Amor. True! At saka ate, may designer akong kakilala. Minsan na tayo nagpagawa sa kanya ng gown ng debut ko. Baka gusto mo doon na lang tayo magpagawa ng wedding dress mo. Tura ni Andrea. Oo nga no. Pero teka, ano bang motif ang gusto nyo? Dagdag na tanong naman ni Sally, ang ina ng bride-to-be. Gusto namin blue-violet. Sagot ni Amor at ngumiti pa ito. Actually, nakausap na namin yung designer na tinutukoy mo, Andrea. Nagsenda din ako ng gusto naming motif, theme and designs, colors at iba pa. At umukay naman siya. Kaya tonight ipapakita niya sa atin yung finished product niya. Wika ni Apollo. So, bale okay na tayo sa wedding attire. Sa invitation naman, si Andrea na daw ang bahala. Di ba bunso? Wika ni Amor at bumaling pa ito sa kanyang kapatid. Yup, kailangan ko lang ng list ng mga taong dadalo sa kasal at kung ilan sila. Sagot ni Andrea na may ngiti sa labi. Habi, pakibigay nga nung final list ng mga dadalo sa kasal natin. As of now, kailangan na lang our venue, suppliers, tsaka lugar kung saan pwede mag-rehearse ng kasal. Then after that, pwede na tayo makarelax. Wika ni Amor at sumingit naman sa usapan ng ina ng bride-to-be. Anak, bakit kaya hindi na lang sa resort ni Felix? Yung isa sa mga kliyente natin, yung venue. Tapos sa simbahan nila Father Theo kayo magpakasal. Suggestion lang naman para less hassle. Wika ni Sally at tumango naman ang anak nito. Oo nga no. Habi, napuntahan na natin minsan yon. Maganda doon. Tapos malapit din yun sa simbahan ni Father Theo. Pagsang-ayon ng bride-to-be sa suhesyon ng kanyang ina. May kilala ko na merong auditorium doon. Pwede ganapin ang rehearsal. Singit naman ni Aidan. Supplier na lang ang kailangan. Buntong hininga naman na wika ni Amor. Yung kompadre ko, meron silang catering at minsan na namin napag-usapan na gusto nila na silang kuhain kong supplier kapag kinasal ka daw. Sige, tawagan ko na lang sila para ipaalam sa kanila na sila nang mamahala sa pagkain sa kasal ninyo. Singit naman ang ama ng ikakasal. Ayun, wala na tayong problema. All we need to do is decide kung anong date ang gusto natin at sa budget naman walang problema. We can handle it naman. Wika ni Apollo at labis na sayang nararamdaman ng mga ito. Wait, lucky number mo diba 18? Tapos ako, ang lucky number ko naman is 6. So, pwedeng June 18? Ano sa tingin mo? Suhestyon ni Amor na pinabura naman ang kanyang mapapangasawa. Dahil katapusan ng April pa lang sa araw na iyon, ay mayroong mahigit 1 buwan pa para maganda ang mga ito at lahat ng dapat nang gawin ay binigyan ng mga ito ng pansin at oras. Nagkaroon din ng bridal shower mag-asawa bago ang araw ng kanilang kasal. At kapwa pa in-enjoy ang huling araw na sila ay binata't dalaga. At makalipas ang higit 1 buwan, ngayon ay kapwa na nasa harap ng altar ang dating magkasintahan na sinubok ng panahon at ngayon ay ikakasal na sa isa't isa dahil sa biyaya ayon sa Panginoon. Welcome, family and friends. We are gathered here today to witness and celebrate the marriage of Amor and Apollo. This is not the beginning of a new relationship, but an acknowledgement of the next chapter in their lives together. Amor and Apollo have spent years getting to know each other, and we now bear witness to what their relationship has become. Today, we will affirm this bond formally and publicly. Amor and Apollo will mark their transition as a couple not only by celebrating the love between themselves, but by also celebrating the love between all of us, including the love of their parents, siblings, extended family, and best friends. Without that love, today would be far less joyous. Panimula pa ng pare. Naiiyak ako. Wika ni Amor at naluha na ito sa mga oras na yon. Ipinagpatuloy naman ng pare ang seremonya. Do you, Amor, take Apollo to be your lawfully wedded husband? To have and to hold, in sickness and in health, in good times and not so good times.
for richer or for poorer, keeping yourself unto him for as long as you both shall live? Tanong ng pare. Yes, I do, Father. Matamis na wika ni Amor at nakangiti pa ito habang patuloy na umaagos ang luha sa mga mata ng babae. Do you, Apollo, take Amor to be your lawfully wedded wife, to have and to hold, in sickness and in health, in good times and not so good times, for richer or for poorer, keeping yourself unto her for as long as you both shall live? Baling naman ito sa groom at doon ay maluhaluhang sumagot si Apollo. I do, and I will always will. Tora naman ang lalaki. A ring is an unbroken circle with ends that have been joined together, and it represents your union. It is a symbol of infinity and your infinite love. When you look at these rings on your hands, be reminded of this moment, your commitment, and the love you now feel for each other. Amor, place the ring on Apollo's finger and repeat after me. Tura ng father at sinundan naman ng bride ang sinambit nito. Apollo, I give you this ring as a symbol of my love, with a pledge to love you today, tomorrow, always, and forever. Wika ni Amor at isunot ang singsing sa daliri ng kanyang groom. And now, Apollo, place the ring on Amor's finger and repeat after me. Baling naman ang pare sa lalaki. Amor, I give you this ring as a symbol of my love, with a pledge to love you today, tomorrow, always, and forever. Nakangiting wika ni Apollo sa kanyang asawa. Before these witnesses, you have pledged to be joined in marriage. You have now sealed this pledge with your wedding rings. By the authority vested in me, by the great state of God, I now pronounce you married. Apollo, you may now kiss your bride. Nakangiting wika ng pare at doon ay nagpalakpakan ng lahat nang halikanan ng groom ang kanyang bride. Tila ba wala nang mapagsidla ng ligaya ng dalawang bagong kasal habang magkahawak ang kamay. Let's take a picture! Wika ni Mira kasama nito ang kanyang modelong boyfriend. Doon ay nagkompress ang mga ito upang magpakuha ng larawan. Say cheese! Wika ng photographer at kanya-kanya nang ngiti ang mga ito. Labis sa sayang kanilang nararamdaman dahil sa huli, nakamit din ng mga ito ang kanilang happy ending. Matapos ang seremonya ng kasal ay nagtungo na sa reception ng mga ito at doon ay pinagpatuloy ang kasiyahan. Okay, to all the ladies na hindi pa kasal, pumunta na sa gitna dahil ihahagis na ng bride ang kanyang bouquet of flowers. Wika ng MC. At doon ay kanya-kanyang pumwesto ang mga dilag na hindi pa naikakasal at kasama ng doon ang dating kasintahan ng groom na si Mira. Okay, bibilang ako ng 3. Pumwesto na kayo. 1, 2, 3. Sigaw ng bride at inihagis ito ang isang bugkos ng bulaklak. At ang nakakuha ay walang iba kundi si Mira. Wika ng MC at nagpalakpakan ng lahat. Hindi naman makapaniwala ang dalaga na siyang nakasalo ng bulaklak. Ah, ako talaga? Oh my God! Lutang na wika ng dalaga na patili na lamang ito nang mag-sink in lahat sa kanya. Matapos noon ay nagpatuloy ang kasiyahan at kasunod noon ay nagkwentuhan ng mga ito. Napabalik tanaw din ng mga ito sa lahat ng nangyari. Parang dati pangarap lang natin to Wika ni Amor at naluluha na ito sa puntong yon. Kaya nga bilis ng panahon Bilis ng pangyayari. Wika ni Apollo at doon ay nag-toast sa mga ito. Parang kailan lang, pangarap natin to. Pero sa iba mo natupad. But that's okay. Masaya ako para sa inyo. Nakangiting wika ni Mira at doon ay nag-toast din ang mga ito. Naging masaya ang mga ito sa buhay sa kanilang mga napili.
My love, every day I'm grateful for the love that we share. You are my rock, my best friend, and my soulmate. Your presence in my life fills it with so much happiness and warmth. Your smile brightens up my darkest days, and your touch sends shivers down to my spine. And I'm forever grateful for the love and support that you give me. I want to spend the rest of my life with you, creating beautiful memories and building a future together. You are the love of my life, and I'll cherish every moment with you. Matamis sa wika ng asawa ni Mira sa kanya sa harapan ng altar. Hey love, I just want to take this moment to tell you how much you mean to me. You are the first thing I think about when I wake up and the last thing on my mind before I fall asleep. Your love is like a bright star guiding me through life's journey. You've brought so much joy, love, and laughter into my life. I can't imagine my world without you in it. I love you more than words can express. Mangiyak-iyak naman si Mira habang binibigkas ang kanyang marriage vow para sa kanyang asawa. Labis sa ligayang nararamdaman ni Mira at ng kanyang nobyo dahil sa wakas, lalagay ng mga ito sa tahimik na buhay. Kalaunan ay pareho na sila ni Amor na biniyayaan ng anak na lalaki. Samantala si Ada naman ay nakahanap na din ng babaeng makakasama niya sa buhay. Sa huli, para bang yung alitan nila dati sa isa't isa ay naglaho nang dahil sa pagpaparaya. Life is beautiful and unpredictable journey filled with joy, challenges, and growth. Embrace each moment with gratitude and an open heart. Cherish the relationships that bring love and support into your life. Take risks, follow your passions, and never be afraid to pursue your dreams. Remember that setbacks and failures are simply opportunities for growth and learning. Be kind to yourself and others, for kindness has the power to create ripple effects of positivity. Embrace change, for it is the catalyst for personal information. And above all, remember that you hold the power to shape your own happiness and create a life that fills your soul with purpose and fulfillment. Embrace the journey, for life is meant to be lived to the fullest. May this message inspire you to live a meaningful and fulfilling life. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!